Sa buong kasaysayan, maraming alamat at kwento ang lumitaw tungkol sa mga zombie, mga nilalang na muling nabuhay mula sa kamatayan. Walang sariling pag-iisip at sunod-sunuran sa isang puwersang mas makapangyarihan. Bagamat madalas itong nakikita sa mga pelikula at aklat bilang bahagi ng katang-isip na panitikan, may isang kaso na nagbigay ng matibay na batayan sa posibilidad ng zombifikasyon sa totoong buhay. Ang kwento ni Clervius Narcisse, isang lalaking Haitian na idiniklarang patay noong 1962, ngunit muling nagpakita makalipas ang 18 taon, ay isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng zombifikasyon sa kasaysayan. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa sinaunang paniniwala ng mga Haitian, kundi naging sentro rin ng pananaliksik tungkol sa agham sa likod ng misteryosong pagbabalik mula sa hukay. Paano nangyari ito? May paliwanag ba ang agham? O may puwersang higit pa sa ating pangunawa? Alamin natin ang hindi kapanipaniwalang kwento ni Clervius Narcisse, ang lalaking inilibing ng buhay, ngunit bumangon mula sa kanyang sariling libingan. Noong Abril 30, 1962, si Clervius Narcisse, isang ordinaryong mamamayan ng Haiti, ay dinala sa isang ospital matapos makaranas ng matinding sakit. Siya ay dumaranas ng labis na pananakit ng katawan, pagsusuka ng dugo, at hirap sa paghinga. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, siya ay tuluyang idiniklarang patay matapos ang ilang araw ng paggamot. Isang opisyal na death certificate ang inilabas, at siya ay inilibing sa harap mismo ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit makalipas ang 18 taon, isang lalaking may pamilyar na mukha ang lumitaw sa isang liblib na nayon sa Haiti. Ang kanyang anyo ay may bahagyang pagbabago dahil sa matinding paghihirap na dinanas. Ngunit nang siya ay nagsimulang magsalita, kinilabutan ang mga tao. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Clervius Narcisse, ang lalaking matagal nang inilibing. Sa kanyang pagsasalaysay, sinabi ni Narcisse na matapos siyang ideklarang patay, siya ay may malay pa rin sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Narinig niya ang iyakan ng kanyang mga kamag-anak at naramdaman ang bigat ng lupa nang siya ay ilibing. Ngunit sa halip na tuluyang bawian ng buhay, siya ay muling nahukay mula sa kanyang libingan. Hindi ng kanyang pamilya, kundi ng isang bokor, isang itim na salamangkero ng voodoo. Ayon kay Narcisse, bago pa man siya mamatay, pinainom siya ng isang misteryosong pulbos na nagdulot sa kanya ng matinding panghihina at kawalan ng kakayahang gumalaw o magsalita. Ngunit siya ay ganap na mulat sa lahat ng nangyayari. Matapos siyang hukayin, dinala siya sa isang malayong taniman kung saan siya ay pinilit magtrabaho bilang isang alipin, kasama ang iba pang taong pinaniniwalaang naging biktima rin ng zombifikasyon. Sinabi niyang pinakain sila ng isang espesyal na halo ng mga halamang gamot na lalong nagpahina ng kanilang isipan at nagbigay sa kanila ng isang tila robotikong pagsunod sa utos ng kanilang amo. Lumipas ang maraming taon hanggang sa isang araw, namatay ang bukor na may kontrol sa kanila. Sa pagkawala ng epekto ng mga halamang gamot na kanilang iniinom, si Narcisse ay muling nagkaroon ng malay at nagawang makatakas. Agad siyang bumalik sa kanyang pamilya at ikinuwento ang nakapanghihilakbot niyang karanasan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang nagdulot ng matinding pag-aalinlangan at takot sa kanyang komunidad, kundi nagbigay rin ng interes sa mga dalubhasa sa agham. Isa sa mga nag-imbestiga sa kanyang kaso ay si Dr. Wade Davis, isang ethnobotanist
mula sa Harvard University. Naglakbay siya patungong Haiti upang pag-aralan ang tinatawag na zombie powder na di umano'y ginagamit sa mga ritual ng zombification. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya na ang pulbos na ginamit kay Narcisse ay maaaring naglalaman ng isang mapanganib na neurotoxin na tinatawag na tetrodotoxin, isang lason mula sa pufferfish. Ang chemical na ito ay may kakayahang magdulot ng isang estado ng tila kamatayan, kung saan ang isang tao ay hindi makakilos o makapagsalita, ngunit nananatiling buhay at may malay. Naniniwala si Davis na ang ritual ng zombification ay maaaring isang sinaunang paraan ng parusa sa lipunan. Isang paraan ng pagpaparusa sa mga lumalabag sa mga paniniwala ng voodoo sa pamamagitan ng paggawa sa kanila bilang mga buhay na patay. Dahil sa kakaibang kasong ito, isinulat ni Wade Davis ang aklat na The Serpent and the Rainbow noong 1985. Nakalaunan ay naging batayan ng isang horror movie noong 1988. Sa kabila ng pagpapalaganap ng ideya ng mga zombies sa popular na kultura, nananatili ang palaisipan kung ito nga ba ay isang tunay na supernatural na pangyayari o isang masalimuot na kombinasyon ng agham, droga at kultura. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa ring pinagdedebatehan ng mga eksperto ang kaso ni Clairvius Narcisse. Totoo nga ba ang zombification bilang isang paranormal na pangyayari? O ito lamang ba ay isang epekto ng lason at psychological conditioning? Anuman ang katotohanan, nananatiling isa ang kanyang kwento sa pinakanakakagimbal at hindi maipaliwanag na misteryo sa kasaysayan ng Haiti.